Morning for Good. Para sa Diyos, bayan at katotohanan sa pamamahayag. Hoy, good morning po, Luzon, Visayas at Mindanao. Po naman si Ricky Rivera at welcome po kayo dito sa aming show, Everything for Good. Dito po sa Radyo ng Simbahan, Radyo Veritas. Magandang umaga po sa lahat. Ako po naman si Kay Abelia. Ako yung sa ang barkada. At this morning, meron tayong nag-expand yung ating barkada, nadagdagan. Yeah. Siyempre. Na-expand yung ating barkada today dahil yung special guest, si Attorney Erin Tanyada. Good morning po. Umaga po sa lahat ng nakikinig dito sa programa, dito sa Radio Veritas, kay Ricky at kay Kay. Uy, siyempre, bago tayo magsimula, tayo muna yung manalangin. Siguro si Kay na lang muna manalangin ngayon. No, sige. Heavenly Father, thank you, Lord. Naginising mo kami itong umaga na to. We thank you that every day is a blessing, Lord. That it is a new day and the past yesterday is gone. Panginoon, tinataas po namin ang broadcast this morning. Kayo po ang manguna. Be in control, Lord, sa lahat ng sasabihin namin. That it would be a source of encouragement, of information, knowledge, Lord, na makakatulong sa aming sa mga makikinig po, Lord. I-bless mo po lahat na nagtatrabaho sa lugar na ito. Thank you, Lord. Be glorified sa lahat ng aming gagawin tong araw na ito. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Ay, pahabol na panalangin ko lang dun sa ating mga motorista kasi mataas tayo. Dun sa isang survey, dun sa mga nakikinig sa radyo sa kanilang mga auto, yung mga nagda-drive, no? So, ingat-ingat lang kasi kanina medyo makulimlim yung yung ating panahon. Hindi katulad nung last week, napakaganda. Pati kahapon. Kahapon umulan. Oo, kahapon umulan. So, ingat-ingat lang ho. Tapos meron ng mga works, ang pagkakaalam ko ha, may mga naka-scheduled works po dito sa EDSA. So, kung kayo po, papunta ng Makati or somewhere, at gagamit po kayo ng EDSA, i-consider nyo yung ibang mga daan kasi baka matraffic. Palagi naman pong traffic sa EDSA. Oo, malagi. Alam niyo ba yun? Narinig niyo na ba yun? Kung gusto niyo daw mag-spend ng time sa iyong minamahal, idaan mo sa EDSA. Oo nga. Pwede sabihin quality time. Quality time, oo. Tama. Oo nga, no? Idaan mo sa EDSA. Ganon? Ang problema lang, walang pagkain. Kung quality time, dapat may bit-bit na bakon na yan. Yung grab food. Grab Pwede food. sumingit. Pwede. Pwede ka pa mapadeliver sa kotse nun? Puro. Hindi ko pa na-experience eh. Sobrang traffic, di ka gumagalaw, doon ka pa rin maabutan. Oo, alam mo, ang ganda ng agenda namin kahapon ha. Ang resource speaker namin, walang iba kundi si Erin. Mamaya pag-usapan natin yung ibang napag-usapan natin. Okay. Plus yung mamamayang liberal. Yan, marami ko kasi nagtatanong sa amin, nakukuha po namin sa social media chatter at sa comment, ano ba ang mamamayang liberal? Mamaya talakayin natin doon. At doon sa mga kaibigan natin dyan sa People's Choice Movement, good morning po. O, punta na tayo doon sa mga mainit na balita. O, ito, mamaya ko na sasabihin kung anong state of mental. Paano mo sisimulan? Kaya mo yan. Kaya mo. Okay. O, ang sabi nito ni Vice Presidente Sara Duterte, may mga nakaambang impeachment issues laban daw kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Touch me not. Touch me not ano yan? Sa no limitanggi rin, di ba? Ito ang malinaw na mensahe ni Vice President Sara Duterte sa naging running mate niyang si Pangulong Marcos 2022 election. Sa bihirang press con na ipinatawag ni VP Sara nitong Biyernes, tila sword of Damocles na ginamit ang teaser ang isang papel na nagdalaman umano ng 5 impeachment issues laban sa naging katandem noong 2022. Ito ay bagamat tinakam lamang ni VP Sara ang media kung ano ang tila sa tingin niya ay pambalan niya sa Pangulo, hindi naman niya inilantad. Sinabi ni VP Sara, hindi naman daw lulusot sa Kamara mga issues dahil kalyado umano ng Pangulo ang liderato ng kapulungan. Si VP Sara at
at may hinaharap na issue sa Kamara kaugnay sa paggastos ng pondo ng kanyang tanggapan batay sa COA Accomplishment Report noong 2022. Sa huling pagdinig ng Kamara, kinwestiyon ng paggastos umano ng kanyang tanggapan ng 16 million pesos na confidential fund sa loob lamang ng 11 araw. Sa mismong report sa COA, ng tanggapan ng Vice Presidente, ang nasabing halaga ay nalustay umano sa pagrenta ng mga safe houses para sa anti-insurgency campaign. Samantala, hindi na maglalabas ng reaksyon ng Malacanang kaugnay sa ibinandera ni VP Sara na impeachable offenses umano ni Pangulong Marcos. Oh, yan ang sabi ni Press Secretary Cesar Chavez. Wala pa daw comment, no? Wala pa daw comment doon. At teka, ito ba magre-react siya dito? Magre-react? Oo. Oh, nasa kabilang linya po natin walang iba kundi ang retired dean ng